Pwedeng ngayon, kasama mo yan. Pwedeng ngayon, mapagkakatiwala mo. Sooner or later, you don't know. You meant it for evil. What you did to me, you meant it for evil, but God intended it all for good. Talaga nasira yung trust ko na parang, Lord, magkukwento pa ba ako or sarilihin ko na lang? What is your stand as a pastor or pastor's kid, woman for a pastor's kid entertaining MU unbeliever suit? Unbeliever suit. Alam mo, may times talaga nangyayari yan. Kahit sabi mo anak ng pastor. Dahil, of course, maraming mga, kumbaga parang nakikita niya madaming fish in the seas. na hindi na makita sa loob ng church. And somehow, alam mo yun, nandun pa rin siya sa exploration niya, adventure, ganon. Ako kasi dumating ako sa point na ganon. Pero, kasi nung siyempre anak ako ng pastor. Tapos, may mga naniligaw sa akin dati na ibig sabihin alam kong hindi believer, ganyan. Pero totoo yun, no? Wala akong naging boyfriend na ako in my in my personal perspective, wala akong naging boyfriend na unbeliever. Mostly nasa loob ng church kasi nga kumbaga parang nandun na yung parang nalagay na yung non-negotiable sa akin na dapat nakakilala siya kay Lord. Kumbaga, dahil alam ko mahirap kapag magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng perspective sa buhay, magkaiba kayo ng, kumbaga, ng faith, somehow mahirap. Yung iba, nakakaya nila, itatrive nila. Kaya lang, there's really a lot of difference. At ayokong dumating sa point na parang, dumating yung time na parang mapagtalunan namin si Lord, mapagtalunan namin yung pag-attend sa church, pag-attend sa, alam mo yung pag-ministry ko, pag-serve ko sa Panginoon, which is my heart, ha? Lalo ako, kung ako ay committed, kung ako ay talagang nakakilala sa Panginoon, I will find and pray for someone na alam kong kaparehas ng pananampalataya ko. Kahit sabihin mong attracted ka dun sa tao, kahit sabihin mo pang lahat na ng characteristic na hinahanap mo na sa kanya, pero kung wala si Lord sa kanya at hindi kayo parehas ng pananampalataya, why engage in that mutual understanding? If you really have a relationship with God. Kasi nga, sabi sa Bible, do not yoke with the unbeliever. Do not equally yoke with the unbeliever. Saka I think, for example, hindi kayo parehas ng religion. Wow, kala mo, I've been there. Hindi, siguro, open ko na lang din yung high school na. Kasi high school ako nakakilala sa Lord. O, bakit ka tumatawa? Go. Same feels. Like, parang, alam mo yun, tama nga yun, like, parang you're, very committed. Tapos, parang mafe-feel mo na, hindi kayo parehas ng ginagawa. Parang doon papasok yung parang, Lord, ikakat ko ba kahit mahal ko? Parang ganon. Hindi ko alam kung dumating po kayo sa ganon. Pero, I think parang doon mo talaga makikita na yung gusto talaga ng Lord sa'yo, nasa sa loob ng church. Siyempre, with the same na ginagawa niyo din. With the same na ginagawa at alam mong nasa tamang edad ka naman. Yung ganon. Yung alam mong prepared ka holistically. Kasi, pwede mo sabihin, so pwede na pala tagaloob ng church. Sige, tagaloob ng church kahit grade 6 pa lang ako, grade 5 pa lang ako. Hindi ka pa prepared So, I don't think, that's a right excuse for us to do that. When you are holistically prepared, then, why not pray for someone? And then ask for someone. Kung lalaki ka, you pursue someone, you ask with a clear intention. Kung babae ka naman, you just wait for that guy to pursue you. Right. Ayun. Bakit wala naman ako pangiti-ngiti ka masyadong dyan, pero may laman yung ngiti na yun. no, hindi. Actually, wala naman akong ganap dyan. Talaga? Yeah. Pero about dun sa may parang sa readiness, naniniwala ko na sabi ni nanay na holistically talaga that prepared. Hindi lang parang, hindi dahil Christian siya, okay na. Na parang ganon. Hindi pala talaga ganon. Yeah. Kasi minsan naging excuse bakit? Christian naman kami po. Yeah. Tapos naman, same naman yung feelings namin, pero sa totoo lang, di pa pala tayo spiritually prepared, mentally prepared, di ba? Marami pa po. Marami pang immaturity. Yeah. So,
agree ako kay nanay doon Yeah. sa part na yun. Kailangan prepared ka kasi nga, kahit sabihin mong Christian pa yan, kapag ka hindi yan spiritually matured, ay, wala ka, napakadaming conflict niyan. Ang dami niyong pagtatalunan. Been there. I mean, been there than that. At kumbaga, marami kayong mapag-aawayan. Darating yung times na halos araw-araw mag-aaway kayo, ganun. Because, nasa molding pa dapat nga nasa molding pa kayo. Tapos, alam mo yun, parang nagkakakitaan na kayo ng ugali and all. Kasi akala natin, when we enter into a relationship, akala natin magiging perfect lahat. Lahat lang na magaganda, makikita natin sa tao. But we also have to realize, and we also have to acknowledge that we will see some flaws. We will see a lot of differences. May mga karakter na magugulat ka na lang, makikita. Labas dyan. Magugulat ka na lang. Kahit sabihin mo, oh, wow, Christian. Magugulat ka na lang, oh, wow. Christian talaga. Ganon. May iba eh. At kumbaga, tapos ito na. Dahil akala natin, pag sinabing Christian, God's will, Christian eh. Yun. Tapos hindi nag-work out. Sinisi pa si Lord. Lord, akala ko ba pag Christian? Akala ko ba pag nakakilala na sa'yo, siya na. Ang tanong kasi doon, bago ka mag-enter doon, bago ka mag-engage, ready ka na ba talaga? Tapos may go signal na ba si Lord sa'yo? Right. Yun. Tsaka hindi siya maliit na responsibility yung pagpasok sa relationship. Malaki. Sobrang laki. Akala pa kasi ay, kilig-kilig lang. Tsaka minsan nadadala sa emotions, di ba? Yeah. Akala mo nga, nakita mo lang, mahal ko na kagad. Yung ganun. Maraming tao ganun eh. Kumbaga parang nagka-chat lang. Tinanong lang na kumain ka na ba? Uy, mahal na niya ako. Ito na yun. This is the sign. Lord, hiningi kong sign number 1. Pag tinanong niya ako na kumain ka na ba? Number 2, kapag umabot na kami ng 12 a.m., nagkaka-chat pa rin kami. Number 3, Lord, kapag minention na ako sa post niya. That's the sign that this is God's will. Wrong. But I have question, Nay. Di ba like, kapag papasok ka ng relationship, kailangan mas mahal mo yung weaknesses ng yung magiging partner mo. Is it right? Somehow, yes. Kasi, kumbaga, minahal mo yung tao, hindi lang dahil sa magagandang nakita mo sa kanya. Minahal mo siya ng kabuuang siya. Kasama ng weaknesses niya. Kasama ng imperfections niya. Kasama ng lahat-lahat ng pwede mo pang makita sa kanya. That's why, loving and really entering into a relationship is somehow not just a responsibility, but it's a big commitment that you have to understand the person, embrace the person, and yet choosing him or choosing her every day of your life. Yeah. Totoo. 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 Kaya, mag-prepare muna tayo. Yeah. Yeah. Totoo yan. Saka it's better to listen din sa mga guides. Oo naman. Yeah. Bakit? Kasi need talaga natin ng directions. Lalo na pag alam naman nating bago. Tsaka di naman kung ako for example. Hindi, kasi before, parang ako kasi sobrang curious ako. Na parang gusto ko to i-try. Parang ganun ako before. Nay! Hindi, parang ganun ako mindset kasi parang naku-curious ako. Ano bang meron dito? Pero, magsastart ka zero eh. Na parang, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos kasi hindi natin alam anong pwedeng mangyayari. Kaya, need talaga ng guidance ng mga leaders natin. Tsaka yung mga taong, alam mong knowledgeable enough para dun sa sitwasyon mo. Kasi, minsan, naggagaling-galingan na tayo sa mga bagay na alam ko na to, ganyan. Alam ko na to, kaya ko manageable na to. naman Kaya, to. Tapos, Kaya kong pagsabayin kahit 3 sila. Iba naman yun, ay? Nako, sarap mo kurutin. Yun lang, yun ang problema. Tapos magugulat na lang tayo, nandun na tayo sa sitwasyon na, lalagapak tayo, and then, yun ang masakit, sinisisi natin sa Lord, ba't mo tayo inalaw sa akin? Nakala ko ba? Pero at the first place, ikaw din may kagagawan. may sinasabi si Lord na hindi mo na, hindi, Lord, I know. Dahil masaya ka dun eh. Yun. Kaya, mahalagang makinig din talaga. Kasi, hindi natin alam eh. Minsan, nadadala tayo sa emotions. Kaya,
maganda yung quote na parang, buti na lang nakinig ako kaysa dun sa, sana pala nakinig ako. Yeah, totoo yun. Yung, Nasa huli ang pagsisisi. Wait, Nay, bago tayo next question. Daming question pagdating sa love life, pa. Ano to? Okay. May nag-pop up lang. Kasi, di ba, mostly ngayon, kunyari, dumating, naging part sila ng long-term relationship. Bakit may mga iba na minsan nagkakakilala bigla, tapos nag-workout agad? Parang without even knowing na hindi mo pa kilala talaga personally. Kasi parang sinasabi sa atin na kilalanin mo muna yung tao. Ganun. Depende kasi yun eh. May mga iba nagkakakilala, tapos parang instant ganun na kagad nagkatuluyan. Only if, again, ready na sila to enter into another season of their lives. Pwede naman matagal na sila nagkakilala and then yet, longer run pala parang hindi na pala nila nakita yung isa't isa in the future. Malayo, magkaiba eh. So, it's a case-to-case basis. Pero tayo, ibig sabihin, depende kasi iyon sa somehow preference ng isang tao. Kasi may iba nga sobrang taas ng standard. Sobrang naman taas ng standard, wala na nakilala no? Ano ba? Anghel ba hanap mo? Di ba? Parang ganon. Pero yung iba naman on the other hand, parang kung sino na lang, ganyan. So, kailangan, I think, meron pa rin tayong proper preference. Non-negotiable, sabi nga nila. Mga non-negotiables na hinahanap mo sa isang tao. Wala naman kasi yan sa tagal Sa hinaba-haba, sa iksi, sabi nga nila. Kung kayo kasi talaga, kayo. Kahit nasaglit lang kayo nagkatuluyan. Pero alam mo, kumbaga ready ka na, nung nag-enter ka na, nakilala mo ng tao, kahit short span of time pa yan, i-allow ni Lord sa buhay mo, kakatuluyan kayo. Yeah. Diba? Right. Ganon. Yun. And So, I next think, question. yes, I Wait think lang. we're ready na. Kasi ang haba nun no? Oo nga eh. Grabe kapag ganyan Pag-usapan talaga ng love life Pero ito, maganda yung question niya. Hello po. As a pastor kid po, how to deal with pressure? Thank you po. Totoo yun. Kumbaga, as a pastor's kid, it's really a very high pressure status. Kasi parang, ganito yan pinanganak ka na may responsibilidad ka na gano'n. Hindi, totoo yun. Kasi, kumbaga parang yung standard nandun na sa'yo. Baby ka pa lang Ay, dapat yan, ganito yan, gano'n. Oo, hindi, kumbaga, parang lumalaki ka, nasa loob ka ng simbahan, nakadikit na sa'yo yung standard na yun dahil anak ka ng pastor, dapat ganito ka. Dahil anak ka ng pastor, dahil pastor mo ganito, dapat ganito ka din. Dapat ganyan ka. Dapat hindi ka nagpapakita ng ganito, ganyan. Nandun na Which is, very pressurable yun para sa aming mga anak ng pastor. Pero ako kasi, hindi ko siya hinayaan na yun yung take over ng buhay ko Kumbaga, dumaan din ako sa ganong sitwasyon ng buhay ko. Kaya nga siguro dumating yung time na parang somehow, yung mga decision ko sa buhay, sabi ko, bakit kaya sa aspeto naman na ito, ako naman? Kumbaga, dito naman sa aspeto na ito, ako naman yung masunod. Kasi nga, dahil nga, lumaki ako na parang feeling ko na wala akong ibang option kundi gawin yung dapat kong lakaran. Gets nyo? Parang, wala akong naging sarili kong choice. Ganun na sa isip ko, ganun na sa mindset ko. Which is, kumbaga nilagay lang ng kaaway sa isipan ko. But, ako din nahirapan. Making my own decision, making a rash decision, making things based dahil gusto ko lang lumaya, dahil gusto ko lang ma-prove na kaya kong gumawa ng mag-isa. Hindi siya, kumbaga, somehow na nakadulot sa akin. So, when I was dealing with this pressure, dumating sa time na, kumbaga, I just had to have my personal encounter with the Lord. Kasi, too much pressure can really bring you down. Yes. At marami na akong nakitang anak ng pastor just because of the high standard and pressures na kanilang naranasan sa loob ng ministry, nawala. As in, literal na nawala. But on the other hand, if you really encountered God in your life, even if you're a pastor's kid, kasi ininkwentro natin ang Panginoon nung wala naman tayong titulo Yeah. Ako, ininkwentro kong Panginoon na hindi ko hawak ang titulo ng anak ako ng pastor. Ininkwentro ko lang siya simply because I am His child and, naranasan kong pag-ibig ng Diyos. The moment when I
encountered him in my life, that changed me. That changed my perspective, and that changed, the pressures that I have dealt with in my life. At doon nagsimula, kumbaga parang, Lord, I will do these things not because of pressure, but I will do these things, Panginoon, kasi alam ko dito ka masaya, and alam ko dito ako magiging masaya. This is my purpose in life. Yes. Ganda. Yeah. Na parang hindi dahil pastor's kid ka. Mm-mm. Pero dahil yun talaga yung purpose ng buhay mo which is to glorify the Lord. Mhm. Feeling ko na kung kunyari yung mindset mo, kailangan ganito kasi sabi nila ni mami, daddy. Pero dahil inuna mong inengkwentro ang Panginoon, Mm-mm. siguro dun mo na overcome yung pressure mo na yun. Yes. Yeah, totoo yun. Parang, kasi pwedeng sabihin nila, dapat pastor ka din dahil anak ka ng pastor or something like that. Or dapat nasa loob ka ng ministry kasi anak ka ng pastor, ganito, ganyan. Pero, nasa nasa kanya-kanyang journey ng enkwentro sa Panginoon. And that's how I made a decision to really serve the Lord with all of my heart. Not because I am a pastor's kid, but the decision that I have made na maglingkod sa Panginoon and to really give my life to the Lord, it is because of His love for me and my love for Him. Yeah. But, what if, Nay, di ba, nung, nag-aaral ka pa ganun, syempre, hindi maiiwasan yung pressure sa mga taong nakapaligid sa'yo yung mga friends mo, ganun. Paano mo na-deal yung, for example, aayain ka nila, for example, mag-party, ganyan, which is, hindi mo naman talaga totally ginagawa. So, paano mo hinahandle? Like, for example, yung mga bisyo, ganun. Kasi alam nila na loob ako ng tao. Ibig sabihin, parang, ano yung tawag doon? Nasa loob ako ng church or nasa loob ako ng... Yeah, aware sila na ng mga bagay na ginagawa ko. Hindi na nila ako inaalok. So, they respect Yeah, they respect my privacy. They respect my standards. And they don't, and that's what I love about my friends, especially my college friends. Kasi, kumbaga, may iba't iba kaming point of view. Meron kaming iba't ibang perspective sa buhay. But we respect one another. Yeah. We still love one another and we accept one another. And, kumbaga, that's how friendship and that's how relationship matters. Yung, kumbaga, sila sa akin. Kumbaga, no pressure. Kung hindi mo kayang gawin, it's okay. Yeah. We're still friends. Ganun eh. Ikaw, kahit na hindi mo ginawa yan, or ginawa mo to, kumbaga, hindi kita i-judge. Hindi kita i-condemn just because you're doing that. Kasi nga, magkakaiba tayo. And God has His own way of changing us and, convicting us.